Magandang umaga po, Secretary Renato Solidum. Good morning, sir. Magandang umaga, Ted, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Opo, sir, ang epicenter po ng pagyanig, ang kanya pong magnitude at intensity at ang ating pong inaasahan na aftershock, sir. Opo, yung epicentro nito ay nasa baybayin sa karagatan na offshore ng City of Bogo sa Cebu, 19 kilometers. At ang magnitude niya ay 6.9, ang malapit ng maisama sa major earthquake, kulang lang ng 0.1. At ang lalim po niya ay mababaw 5 kilometro. Kaya yung mga bayan sa northern Cebu, kasama ang Cebu City, ay nakaramdam ng intensity 7. Malakas po yan at talagang pwede na magkaroon ng damage. At yung ibang mga bayan sa Masbate, Negros, ganoon din sa Leyte province, ay intensity 5 to 6, no? And then malayo din ang lugar na naramdaman ito hanggang Bicol, ibang parte ng Kabisiyan at Northern Mindanao. Opo, at ito, ang pinanggalingan po nito, sir, ay tectonic. Pwede ho ba namin malaman po, sir, kung ito ho ba ay bahagi ng anumang pong fault at ang ilang pang paliwanag? Yes, ang sanhi po ng paglindol ay pagkilos ng isang fault pero nasa dagat po ito, no? Itong isla ng Cebu, from south to north, may mga faults po yan. Pero hindi yan tuloy-tuloy, no? Parang segmented. So may mga maliliit na faults kaming nakikita na nasa karagatan sa pagitan ng Cebu at Leyte kasi nga may mga paglindol dyan at isa dyan ang kumilos na kagabi. Ito ho bang fault na ito ang siya ring yumanig doon sa Bohol, if you recall, yung malakas? Magkaiba po siya. Okay. Yung sa Bohol noong 2013, ang tawag namin doon ay North Bohol Fault. At ang pagkilos niya ay paangat o vertical ang pagkilos ng fault. Dito naman sa Cebu, karamihan ng fault at ganoon din sa Leyte, ay horizontal ang pagkilos ng fault. So magkaiba po sila. Opo. Madalas ho bang gumalaw itong fault na ito na pinanggalingan po ng lindol kagabi? Hindi masyadong nagpapakita ng activity yung mga yan, even sa Cebu. Ibig sabihin minsan may pagkilos pero hindi madalas. So ibig sabihin may potential talaga magkaroon ng mga paglindol dyan sa probinsya ng Cebu. Kung matatandaan nyo, noong 2012, magnitude 6.9 sa Southern Negros and 2013 naman sa Bohol. No? So dito sa Cebu, except kagabi, wala pa tayong malalaking lindol na nangyari mismo sa mga faults sa Cebu. Opo. At yun ho bang intensity 7 na inyo na record, yun na po ang pinakamalakas na intensity sa inyo pong sa inyong mga machine, sa inyo pong mga readers? Yes, ito yung usual na intensity kapag hindi ganoon talaga mataas ang magnitude. Tulad nung 2013, although ang epicentro ay sa Bohol, intensity 8 doon yun sa Bohol, pero pagdating sa Cebu, intensity 7. Kaya hindi pa masyadong maraming sira ang makikita natin dyan kasi ganoon lang kataas. Pero kapag ang lindol hindi na makatayo ang mga tao, intensity 8 po yan, dyan natin makikita yung maraming destruction. Dito po sa may malapit po sa epicenter nito, gaano kahaba, gaano katagal po yung pagyanig na nangyari kung meron po kayong record, sir? Well, ang mga description, mga 1 minute, no? Kasi usually, ang magnitude ay equivalent yan sa haba ng paguga. So usually, yung mga ganong magnitude, mga 1 minute, no? At kung malambot ang lupa, tagal pang konti o kung nasa tulay ka, magsisway pa yung tulay kahit yung ground ay hindi na gumagalaw. So, at least siguro mga 1 minute. Okay, and then sir, nagkaroon po ng mga paglilikas sa ilang pong mga barangay along the coast, no, in these areas. Meron ho ba kayong recorded po na anuman pong paggalaw ng dagat? Nagbabala ang DOST-FIVOX kagabi nung na-upgrade nga yung magnitude na baka magkaroon ng unusual sea level changes. Kasi ang pagitan ng Cebu at Leyte parang batsaya na pwedeng kumilos. Pero after several hours naman na wala kami nakitang significant, ay tinanggal na po yun. Ang advice lang naman po, kung nasa tabing dagat, huwag pumunta doon at lumayo ng konti kung sakali. Opo. Pero sa ngayon po, after
this quake, wala na pong inaasahan pa, ano ho? I mean, safe na po for... Wala naman po. Apo, okay. Except mga aftershocks. Okay. Yung pong aftershocks na ito, sir, ang recorded so far po na pinakamalakas ayon po sa PHIVOLCS? Magnitude 5.1 pasado alas 10 kagabi, yan po ang pinakamataas. Usually, Ted, ang kung sakaling nakita na natin na yan, mga malalakas na lindol 6.9, ang estimate usually, rule of thumb, na aftershock na pinakamalakas ay 1 magnitude lower, like siguro 5.9. So far, mas mababa pa doon ang nangyayari mga aftershock. Doon po sa aming karanasan sa coverage doon sa Bohol, naalala po namin, meron pang aftershock na para mas malakas doon sa main shock eh. Hindi naman. Mas 7.2, 7.2, magnitude 6 plus ang nangyari aftershock. Ibig sabihin, pag malapit ka sa epicentro, yung ramdam mo ng pagyanig, posibleng mas malakas kung saan ka dati, no? But definitely, ang feeling ng mga tao kasing lakas kasi intensity kasi hindi mo na nakukompute yung difference ng lakas, no? Range lang naman yun. Opo. Yun lang po pakiramdam no, para nga doon sa mga nasa ibabaw ng lupa ng mga tao. Sir, ito hong aftershocks na ito, ilang araw po ito mararamdaman? Usually, ang aming experience dito, at siyempre nakakover na rin kayo, usually ang kasagsagan niyan, first day, second day, and then kumukonti. Siguro 3 days to 1 week, meron pa. And then unti-unti mag-taper down yung numero. Ito pong kasaysayan ng fault na ito, sir. Ano ba ito? Ito ba yung, meron ba kayong record kung kailan ito huling gumalaw at ang posibilidad na muli pa siyang gagalaw? Wala akong matandaan na in recent history or in the recorded history na gumalaw yan. Kasi ang mga pagkilos ng ganong fault, mga daang siglo, more than 100 years ang pagitan yan. Ang issue is, marami pa rin naman sa isla ng Bohol at dyan sa Kibusayaan. Kaya nagpapalabas tayo ng mga mapa kung saan yung fault na makita ng mga tao na posibleng magkaroon ng paglindo sa kanilang mga probinsya na sinusunod dapat sa pagpapatayo ng mga bahay at gusali o nagkukumpuni ng mga lumang bahay at simbahan kasi may potential na may malaking lindol na pwede nilang ma-experience. At dyan sa Bohol, dyan sa Cebu, wala pa lately, no? Except sa Negros at saka sa Bohol. Yung mainland Cebu, wala pa rin. So ito yung kailangang paghandaan. Okay. May tanong lang po si Chacha. Yes, Secretary, tama po ba yung pagkakaintindi namin? Bagong fault line po itong naramdaman kagabi sa Cebu? Hindi naman bago. I mean, nandiyan na yan, but ang mga faults naman hindi naman kumikilos araw-araw. So, yung iba dyan ay nandyan parang ready to move pag ang stress is na sobra. Kaya yung northern side, kasi gumalaw sa Leyte noong 2017, sa Bohol noong 2013, sa Negros noong 2012. So parang ang Cebu kasi parang binabanggaya ng Bohol and Negros. And then may pagkilos din sa Leyte. So talaga nagkakaroon ng stress diyan sa bandang Cebu. Kaya sinasabi nga namin sa mga pagpapaliwanag na dapat maging ready parati ang ating mga babayan dyan sa Visayas. Sir, gaano po kahalaga, explain lang natin doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin kasi kadalasan ine-explain po yan mismo ng DOST Pag-asa yung kilometro at yung lalim ng lindol. Gaano po ba yun kahalaga sa impact ng lindol? Tama, napakahalaga. Unang-una, sabihin natin, ano yung enerhiya na pinapakawalan ng lindol? Ang tawag dyan ay magnitude. So, kunyari magnitude 6.9 kagabi. Kapag yung magnitude 6.9 ay 100 kilometro ang lalim, ang pagkaramdam ng lakas ng pag-inig mahina na masyado ng makapal yung batong dadaanan ng earthquake wave at na-absorb na yon. Pero dahil 5 kilometro lamang ang babaw ng lindol kagabi, yung tatahakin yung kapal ng bato ang ikli lang, di ba? So, ibig sabihin, yung enerhiya hindi pa masyado naubos, kaya malakas ang pagkaramdam dyan sa Northern Cebu. So, pag mas malalim, mas mahina ang epekto o yung intensity. Pag mas mababaw, mas malakas. Sa mga huling naitala pong lindol, masasabi ba natin itong nangyari po ngayon sa Cebu, yung medyo mas naramdaman? Yes, after 2013. Kasi yung sa Bohol, 7.2, intensity 8 sa Bohol, pero pagdating sa Cebu City, mga intensity 7 lang. So in recent years, no,
Mas malakas nga. Ilang kilometro po yung lalim dun sa Bohol na sinasabi nyo na huling nangyari noong 2013 pa? Let me see. Basta mga 10 or greater. Opo. At ito ho ngayon, sir, no po, ano inyong babala? Kasi baka po may mga nakasurvive na mga structures, ano po, at ngayon po may mga aftershock. Ano po ang pinakamaganda hong advice ninyo sa mga residente at mismo ho sa mga lokal na pamahalaan? Tama ka, Ted. Ang unang gagawin nila, lalo na ngayon naliwanag na, magkaroon ng mga teams na mag-inspect ng mga bahay at gusali. At tingnan kung mareremedyohan pa, pwede pang maayos, o kung wala, kailangan ng sabihan na kailangan i-retrofit o i-condemn. So wag muna nilang gamitin. And siyempre, maging serious talaga sa next steps na magkaroon ng inspection na ngayon ang lahat ng bahay at gusali para mas maging ready sila sa mas malalakas na lindol. Opo, lalo na po yung mga public structure gaya po ng mga paaralan, ano po, o kaya mga hospital po ng gobyerno. Hospital, yung mga gymnasium, nabalitang may bumagsak habang naglalaro. So, kung saan maraming tao, dapat mas matibay at mas mahigpit ang ating building po. Opo. Sige, sir. Sir, maiba lang po ako, no? Bagamat ito rin po siguro nga ay makakatulong po para po sa mas maayos na mga proyekto ng gobyerno. Meron kayong sinasabi na nagsumiti na ho kayo sa DBM ng concept, no? Para po gumamit ng digital intelligence para mabantayan po at magkaroon ng evaluation sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Ano, in brief, ano ho itong konseptong ito, sir? Well, unang-una, kunyari may proyekto, gusto mong alamin kung ano yung progress ng proyekto, pwedeng gumamit ng satellite, ng drone, and citizens reporting. Pero para alam natin kung saan yung location, ipapublish na yon sa isang dashboard. Pero ang mas hiling namin, kunyari, flood control projects, kung may suggestion, wag mo nang i-assume na i-approve na kagad. Kailangan i-evaluate kung yung project na yun ay makakatulong ba talaga o hindi, o epektibo ba talaga. Kasi pwedeng ang mangyari na kapag mali ang disenyo mo, mali ang pagkagawa at lokasyon, baka mapalala pa ang problema ng baha. So, nagsisimula kami sa project evaluation, may point system, para makita natin, is it really appropriate? Baka naman walang tulong. Yan, sayang lang yung pera. Kumbaga, science-based po yung pagpaplano sa mga proyektong tulad po ng mga flood control projects, no? Tama po yun. At alam niyo naman ang pagpaplano ng ating mga local government. LGU yan at Department of Human Settlement and Urban Development. Meron kaming ginagawa with DSUD and DOST na semi-automate natin ang pagpa-planning ng LGU para mabigyan sila ng science-based guidance na ang application ay Plan Smart for Sustainable Human Settlement. So kung may design kung ganon, dapat local government talaga tulad sa France ang nagpaplano ng mga resilience projects para hindi sila maapektuhan ng mga iba-ibang mga panganib. At ang national government agency ang magsusupport. Yung nababalitaan natin na walang coordination, maano po yun, masusolve. Kung yung tinitingnan yung plano ng LGU, and complementation na lang ang gawin ng national government. Opo. Kailan niyo po ito na isumite sa DBM at ano po ang naging tugon ng DBM sa inyong proposal? Nagkaroon na po kami ng 2 meeting and they're very interested to adopt our system. And magkakaroon pa kami ng mga susunod na meeting. In fact, kami naman ang nagsimula ito noong 2018 to 19 test. Tinest namin ito sa National Greening Program at mga irrigation infrastructure. So talagang nakakatulong. Pero ang importante, consistently ay gagawin. And of course, kailangan din ng tao ng DBM and dapat meron kang technical group to evaluate these things. Opo. So yung nga po, nangangahulugan nga na ito'y interagency na pagtutulungan, no? DBM na pinagmumulan po ng release ng pera at yung implementing agency po, in this case, DPWH. So yes. sa ganyan pong sistema na napakainam kasi nga pinag-aaralang mabuti, no, ang bawat proyekto, particularly po flood control projects, ang manpower requirement niyan sa per LGU kaya, paano po iyan? Ano po ang challenge ho naman doon para sa mga maalam dito po sa gagawing mga pag-aaral muna na ito bago po magsimula man lang yung pagkakaroon po ng mismong plano, no, doon sa proyekto? Tama.
dapat talaga, Ted, magkaroon ng integrated water resource management. Kasama na yung flood control dyan. Kasi ang pinaghahandaan natin, hindi lang yung sobrang tubig. With climate change, yung kakulangan ng tubig, yung water supply, yung agricultural water needs pagdating sa mga pagsasaka. So pinaplano talaga ng mabuti yun. At kung ano yung mga gray infrastructure, yung mga construction and nature-based solutions na pwedeng gawin, i-design ng mabuti with the LGU kasama yung national agency. Kaya para mabigyan ng guidance on how to do it, gumagawa ngayon ang DSUD and DOST ng guidance ng app. So ito po ay tinitrain na po natin ang mga regional offices ng DSUD. And hopefully soon, before the year ends, mailabas na namin. Before the year end, hopefully po for the next budget season. Actually, pwede namang magamit ngayon kahit Ngayon wala na? pa yun. Ano? Okay. Ang importante lang, yung implementing agency and the LGUs, where they want to construct, ay nag-uusap at napag-usapan ng mabuti. And I think isa rin sa issue dyan yung role ng Regional Development Council kasi Yes, sir. Yes, sir. LGU yan and mga national agency. Well, yung nga po supposed to be po ang dapat na sinusunod hango po sa dito po sa Development Budget Coordinating Council, no? Yung yung DBCC. recommendation. So sir, how do you institutionalize this? Paano po? Kailangan pa ho ba ito ng yes sir, go ahead. Ang experience ko kasi sa disaster resilience, kung walang platform or way of engagement, nahirapan talaga sa sharing of data and coordination. Pero sa government, yung GeoRIS Philippines Initiative na pinangunahan ko, really showed na if we have that kind of platform, all agencies will be able to share data and get data and analysis. So kung ma-institutionalize ng DBM and then ma-influencean yung iba-ibang agencies, at tingin ko naman, from the DOST side, very willing kami, yung scientific community, to assist to respond to the kakulangan ng mga, siyempre, eksperto. Hindi naman natin in-expect marami. Opo. But the development of the app actually responds to, una, yung human resource gap ng mga LGU. At least, sa first stage ng planning, matulungan na sila. Okay, sir, sorry po, no? On a micro-level discussion, sir, kung halimbawa ilog, no? Ang pinag-uusapan natin and flood control para po doon sa diversion po ng flow ng tubig dito. Nangangahulugan po yung siyentista ay mag-aaral doon sa flow of water and then the engineers will design the actual structure na design. Ganun po ba iyon? Tama po, iba-ibang expertise Yes, mo. sir. Yung mga geodetic engineer para sa terrain model, mga hydrologists to look at the flow, mga kasi Ted, kahit anong infrastructure ang kukonstruct, dapat may design parameter yun. Gaano kalaking baha? Ano yung ina-expect mong rainfall? May tinatawag na 25 years, 50 years. Yes, sir. Yes, Gaano sir. karaming rainfall ang gusto mo ma-accommodate ng itinatayo yung infrastruktura? Kasi dapat nakasabi yun kasi pwede sabihin, nasira pala, bakit ganon? So dapat sinasabi, pang 50 years flood ang dike na yan, di ba? O pang mas maliit lang. So dapat talaga yung actual design ay pinapublicize din para makita ng lahat. Now, even yung construction ng road na kahit 10 centimeters lang o yung mga subdivision, that will alter the terrain and it will alter the water flow. So dapat lahat yan ay kinukonsidera. Kaya minsan nagkakaroon ng diskusyon, nagtayo ng ganitong release, nagtayo ng road, sabihin walang epekto. But in essence, once you alter the terrain, may problema sa flow. Ang importante din, yung drainage ng mga city, nagbabago yan, dapat palaki ng palaki papuntang ilog. Kasi doon yung dugtungan. Opo, yan nga po ang ideal, Secretary, no? Yan ang ideal sa totoong parang ito, no, sir? Parang urban planning baga na lahat po considered lahat ng factors para din po efficient, effective, hindi sayang yung pera ng gobyerno. Ano po? Tama. Opo. Ganyan ho pa sa the Netherlands, sa akin po mga nababasa, kaya doon po maayos po yung flow ng kanila pong even yung sa may dagat nila at doon sa mga peripheral po na mga nila, daluyan ng tubig.
Tama po kayo. Yung concept na yan, ng integrated water resource management. Kung ano man yung proyekto sinasuggest, dapat ano yung relasyon niya doon sa overall plan per sub-river basin or per river basin. Hindi yan standalone dapat yung mga plano. Kasi one can affect the other mga proyekto. Pwedeng mapabuti, pwedeng mapasama. So talagang ini-evaluate po ng mabuti yan. Okay, sige po. So sir, salamat po dito po sa informasyon na amin pong nalaman at kami po ay katuwang po ninyo para ito itulak sa ating pong mga mambabatas at sa ating mga policy makers na gawin po itong institutional na inyo pong binabanggit na matalinong pamamaraan po sa pagpatayo ng mga proyekto, lalo na po itong sa mga flood control, sir. Tama po yun at may scoring system yung mga proposal. Kung dapat may point system, kung mababa ang grade yun, hindi yun tutuloy. Yun. Opo. Kaya ho talaga dito, kapag dito pinag-uusapan natin, totoong proyekto at yung standard ang gawa at wala na pinag-uusapan pa na anumang pong proponents kickback. With all due respect. Tama po. Para maiwasan na po yung mga ganun. Sige. So, Sec, salamat na marami sa inyong panahon na binigay po sa aming programa. Thank you, sir. Maraming salamat din. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!